Wag dalawa, wag talaga dalawa. Halika, ganda, tayo ay makinuman. Halika, 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 inom PA. Inom tayo. Sino KBA? Ako si Au, Boss Au. Umalis ka. Salamat. Tito. Wakas. Dalawang ito. Batang babae, ang gulo ng tindahan ngayon. Nakatago ka pa sa banyo, magmadali ka, buksan mo. Nanay, sumasakit ang tiyan ko ngayon. Gusto kong magpahinga. Nagkukunwari ka pa sa akin, sasabihin ko sa iyo. May malaking order ang tindahan ngayon. Hintayin mong ihatid kung magkakamali ka. Magdudusa ka sa akin, halika. Siya. Ako na. Tito. Ang peran gayon. Ibayad mo sa magulang 80 piso bawat isa. Ang natitirang pera, pwede na ba akong magpa-opera sa ospital? Pero kailangan ng pirma ng magulang para sa operasyon. Kung malalaman nila na buntis ako, papatayin nila ako. Batang babae, nagkukunwari ka pa sa akin. Sasabihin ko sa iyo, may malaking order ang tindahan ngayon. Kahit na sinagip niya ako noon. Pero ang batang ito, may responsibilidad din siya. Tito, maraming salamat sa iyo ngayon pero may isang bagay akong gusto mong tulungan. Sabihin mo sa kotse. Ilang taon ka na? 19. Matanda na. Ang nangyari noong gabi, ako. Buntis ako. Magkano ang gusto mo? Ayaw ko ng pera. Gusto ko lang pumirma ka para sa akin. Anong pirma? Para sa operasyon ng pagpapalaglag, kailangan ng pirma ng kamag-anak. Ayokong malaman ng pamilya ko ito, ipapangako ko. Basta pumirma ka sa hinaharap. Hindi na ako lalapit sa iyo, hindi kita abalahin. Pagpapalaglag. Ha? Gusto mong itigil ito? Wala akong kakayahan ngayon. Hindi ko ito kayang alagaan kaysa ipanganak pa ito sa mundo. At magdusa kasama ko. Sigurado ka bang buntis ka? Nagpa-check up ka na ba sa ospital? Bumili ako ng pregnancy test. Nag-test ako. 2 linya. Ay, ang sasakyan ko. Nandyan pa ang tricycle ko. Hoy, Tito. Saan mo ako dadalhin? Hospital. Ano ang resulta? Boss Lou, binabati kita. Magiging ama ka na. Ano nang nangyari? Tara na. Ito muna ay ating sikreto. Pati na ang pamilya Lu. Siege. Tito, hindi dito gagawin ang operasyon. Gusto mo talagang ipa-abort ito? Hindi ko kinamumuhian ang sanggol. Wala lang akong kakayahang buhayin ito. Kung gusto mong ipanganak, ipanganak mo. Ako ang ama, ako ang bahala. Gusto mong alagaan ang bata.
Ito ang aking supplementary card, walang limitasyon, pwede mong gamitin. Hindi ko ito matatanggap, napakamahal nito. Salamat sa iyong kabutihan. Pag-iisipan ko muna itong mabuti. Hawakan mo ito. Hindi mahal. Para sa kaligtasan. Bayaran Montag. Ayos lang yan. Kung malalaman kong may tinatago ka. HMP. Nanay, anak mo ako, hindi magnanakaw. Sigil MO yan. May kalahating truck ang kargamento sa labas. Buhatin mo. Nanay, pagod na ako. Gusto kong uminom at magpahinga sandali. Anong inumin? Nanay, ano nang ginagawa mo? High up ka. Kapag pinapagawa kita, laging may dahilan. Akala mo ba binibigyan kita ng karapatan? Huwag kang tatama-tamat. Nanay, wala ka bang konsensya? Ako na ang gumagawa ng lahat sa bahay. Anak mo ako, hindi hayop. Kahit hayop nakakapagpahinga. Bakit ang kapatid ko nakakapag-college? Ako'y nag-drop out. Para lang makatulong sa bahay? Ha? High up ka. Ikumpara mo ang sarili mo sa kapatid mo. Ang kapatid ko ang mag-ahon sa akin. Magpatuloy ng lahi para may mag-alaga sa akin pagtanda ko. Kaya Montag BA? Walang kwenta, PFFT. Bakit hindi pwede ang babae? Humarap ka pa sa akin? Ako Y papatayin kita. Tama na. Huwag mo nang saktan. Ruhe, tigil Montag na yan. Mag-sorry ka na sa nanay mo. Tama ang sinabi ng nanay mo, ang babaeng napangasawa ay paang tubig na nabuhos. CJ, kung ganoon, hanapin nyo. Ang inyong anak na lalaki, ayaw ko na. Ang lakas ng loob mo. Itong demonyong to, gusto mo ba akong patayin? Ngayon, ay papatayin talaga kita. Ruhe. Ikaw, umalis ka na. Paana akong walang anak na babae. Ang galing mo, walang kwenta. Ikaw, walang may gusto sa'yo. Puta. Puta, akala Montag kung sino ka, ha? Tito, okay ka lang? Okay lang ako. Ikaw, nangako ka sa akin na alagaan mo ang bata. Bakit ka tumakbo sa gitna ng kalsada? Pasensya na. Uwi na tayo. Ang lakas ng palo, ano bang kasalanan mo? Iisin mo lang. Alaynan, Kailangan mo ba ng tulong? wag na, ako. Okay lang talaga ako. Ito na, magluto ko. Wag na, hindi ako gutom. Tikman mo ang luto ko. Lugaw na matamis. Ang sarap. Tito, hindi ko akalain na ang galing mong magluto. Talaga? Ah, ito ang unang beses kong magluto. Huwag mo nang inumin, asin ang nilagay ko imbes na asukal. Gusto ko. Ang ibig kong sabihin, gusto ko ang lugaw na ito. Ay. Salamat, Tito. Ang bait mo sa akin. Balik tayo sa usapan. Pinagbuhatan ka nila dahil sa bata. Hindi, wag kang magkamali.
Ang mga magulang ko. Pinatigil ako sa pag-aaral para tumulong sa bahay at kumita ng pera. Para sa pag-aaral, bahay at kasal ng kapatid kong lalaki. Sa paningin nila, malamang mas mababa pa ako sa hayop. Kung ayaw mong umiti, huwag mong pilitin ang sarili mo. Okay lang, nandito ako para sa'yo. Hindi ikaw ang may kasalanan, sila ang may kasalanan. May mga taong hindi karapat-dapat maging magulang. Hindi nila pinahalagahan ka. Nandito ako. Huwag kang magkamali, ang ibig kong sabihin. Dahil nagdadalang tao ka sa akin, responsibilidad ko ito. Kung gusto mo, dito ka na lang tumira. Huwag kang magkamali ha. Hindi ako ganyang klaseng tao. Wala akong gagawin sa'yo. Tito, salamat. Okay na sa akin na tinanggap mo ako. Tiwala ko sa'yo. Kapag ipinanganak na ang baby, aalis ako. Hindi kita gagambalain. Ikaw ang bahala. May trabaho pa ako, akyat na ako. Tito, hayaan mo na ako ang bahala. Hindi na kailangan. Parang galit si Tito, ano? Maling akala lang ba? Ruo, tumigil ka na SA kalokohan Montag. Walang samaan ng loob sa pagitan ng ina at anak. Umuwi ka na. Humingi ka ng tawad sa nanay mo. Talaga namang demonyong anak ka, patay ka na ba sa labas? Naglayas ka pa, sino ang tinatakot mo? Sabihin ko sa'yo, kahit mamatay ka, wala akong pakialam. Bingi, kabi Kinakausap kita, hindi mo ba naririnig? Kung kaya mo, huwag ka nang umuwi, mamatay ka na lang. Walang maglilibing sa'yo. Pa, okay lang ako, makakahanap ako ng trabaho. Hindi muna ako uwi. Maghahanap ka pa ng trabaho. Sa kaunting edukasyon mo. Huwag kang magpahiya sa labas. Gumawa ng mga kahiyahiyang bagay. Ma, sa paningin mo ba, wala akong ibang kayang gawin? Kundi mga trabaho hindi disenteng trabaho. Hindi mo ba gusto na mamatay ako sa labas? CJ, isipin mo na lang na patay na ako. Ikaf. Tito, tapos ka na ba sa trabaho mo? Malamig dito. Matulog ka na sa kwarto. Bababa na lang ako. Huwag kang gagalaw. Matulog ka na. Huwag kang matakot. Hindi ako alis. Tito, ang bait mo. Pupunta na ako sa opisina. Yung basag-basag mong phone, itinapon ko na para sa'yo. Sasabihin ko sana. Kung maaayos pa. Naku. Latest model. Magkano kaya ito? Hoy, Gusto mo? Tito, napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Ito ay para sa'yo bilang kapalit. Na-transfer ko na ang data mula sa lumang phone. Kung ayaw mo, itapon mo na lang. Hindi ko ito itatapon. Salamat, Tito. Na pala, may ipapadala akong mag-aalaga sa'yo. Kumain ka ng maayos. Opo. Ang bait talaga ni Tito sa akin. Paano ko kaya ito mababayaran?
Salamat sa Diyos, nagbago na rin ang amo. Magandang araw, madam. Hindi po ako. Nagkakamali kayo. Nakatira lang ako dito pansamantala. Ako si Guru Oruo. Ruoro. Ang ganda ng pangalan mo. Ay, hindi ako nagkakamali. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang unang babae. Na pumasok sa bahay na ito. Ikaf ang misis. Hindi po. Itinatago ang magandang babae. Romantikong kwento. Naku, ang romantiko talaga ng amo natin. Hindi talaga ako. Wang Ma, baka naman sobra ka na sa pagbabasa ng mga nobela. Madam, kain na po. Roro po. Ay, ang lupit ng memorya ko. Ho, Madam Ruoruo, sana ay magustuhan mo ang lasa. Maghahanda na ako ng tanghalian. May girlfriend pala si Tito at sikat pa. Na naman, napakagaling niya. Bagay na bagay sila ni Su Kingsu. Pero kung ikakasal sila, anak, ano ang gagawin natin? Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan kong malaman ang totoo. Tito, nakauwi ka na. Susuotin ko ang sapatos ko. Sa susunod, huwag kang lalakad ng nakapaa sa sahig. Madaling magkasakit ang mga babae, lalo na't buntis ka pa. Tito, may gusto akong itanong sa'yo. Ano yon? Sa hinaharap, magiging mabuti ka sa ating anak, di ba? Sino bang ama ang hindi magmamahal sa sarili niyang anak? Kapag ikinasal ka na kay Miss Su, kung magkakaroon kayo ng sarili niyong anak, pwede ko bang sariling alagaan ang anak ko? Sino si Misu? Si Su Kingsu yon, di ba kayo? Nako, Su Kingsu. Huwag mong paniniwalaan ang mga kung ano-anong sinasabi sa internet. Wala kaming relasyon yan. Talaga? Wala. Mga palabas lang yon sa showbiz, mga chismis lang. At saka, ulitin ko. Hindi ako magpapakasal kaninuman, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ginu at binibini, kain na. Ate Wang, hindi talaga ako. Tara na, kain tayo. Bakit hindi nagpaliwanag si Tito? Ganito siya. Madaling magkamali ng akala. Kumain ka ng marami ang payat mo. Huwag magkalat ng maling balita. Si Lucia mismo ang nagpapatunay na peki yun. Pero bagay sila, baka naman bakla siya. Ano yon? Wala, kain na tayo. Engan. Tito, nag-aalaga ka ba ng baboy? Ang payat mo, hindi pa ganoon. Tiyak si Ed Qingsu, ang tumanggi sa under the double deal ni Lush. Kaya niya ito pinag-initan, ang yabang. Pera lang yan, hindi yan kailangan ni ate. Grabe na talaga ang mga taong to. Hindi gagawa ng under the table deal si Tito. Hindi ganoon si Lucia. Baka naman ikaf ang kabit? Boss Lu, may meeting ang kumpanya sa alas 11. Alas 3 ng hapon at nasa Lucielo pa rin ang lolo. Naku. Anong nangyari? Pinagbibintangan ka ng mga fans ni Su Kingsu na nagpaplano ng masamang gawain. Isang panig na ang opinyon ng publiko. Boss Lu, Kailangan bang alisin ang trending topic? Walang katotohanan. Huwag pansinin. Ikaw, ang tibay mo talaga ng loob.
Paang mongheng walang pakiramdam. Kawawa lang ang iyong matapat na fans, binabastos ng todo. Diretso SA Trending Topic. Matapat na fans. Anong matapat na fans? Yung isa na nagngangalang, Fusheng Rumeng, sabi niya mabait at maalaga ka. Guwapo, mabuting tao, mayaman at kaakit-akit. Fushen Rumeng. Ruru. Ganyan. Itala ang lahat ng impormasyon ng mga naninira kay Fusheng Rumeng. Ano? Ihahabla Montag sila? May problema ba? Daang tao yan, kung ihahabla mo sila. Parang binigyan mo siya ng daang bashers. Pagdating ng panahon, walang tigil sila sa paninira sa kanya. E di pumili ng ilang halimbawa, habulin hanggang mawalan sila ng lahat. Ganyan, gawin mo ang sinabi ko, maglabas ng legal notice. Opo. Nababaliw na, sa tingin ko pareho kayong baliw. Ako ang magpoprotekta sa bata ko. Anong bata? Siguro. Dapat mong tawagin ate. Hoi Boss Lu, San Kapu Punta? May schedule KPA. Ate. Kakaiba. Itong si Lucie na laging single. May babae na pala. Mukhang. Kailangan ko ring magsika. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ba talaga itong si Fusheng Rumeng? Saan galing? Hindi rin namin alam, tapos na ang press release. Hintay na lang ng tamang oras, ilalabas ang mga litrato. Magkakaugnay na kayo ni Lucia. Tataas ang iyong posisyon sa industriya. Sino ba naman ang mag-akalang may biglang sumulpot na Fusheng Rumeng? Eddie imbestig ahan ninyo. Gusto kong malaman kung ano ang background niya. Ngayon ka pa lumabas, kinukuha ang spotlight ko. Hindi ko siya palalampasin ng ganito lang. Hoy, siyaw. Ruo, nasaan ka na? Nakita mo na ba yung mga balita online? Kanino KBA nagalit? Bakit ka naging trending? Magtago ka na, yung mga bashers. Sa restaurant mo napahuli ka. Ano? Pumunta sila sa bahay namin para maggulo? Ito, sila inilat. Hayop kayo, ano ba ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa? Di dahil sa anak mong. Tara, engata, tingnan NPO 2. Ito yung pamilya. Nagpalaki ng pokpok, mang-agaw ng lalaki. Kabit ang anak mo, di ka ba nahihiya? Mga sinungaling kayo. Si Ruoro ay mabait at maunawain. Ano niya magagawa yun? Mabait? Sus, malandi talaga yan. Kahit ang mga tao ng aking sugodes der upang sa Diyos kahihiyan. Mga magulang kayo mga puta rin kayo. Totu ba lahat tu? Zu empre. Itong demonyong to. Walang kahihiyan. Huwag kang makunwari. Anong klaseng anak? Yan. Di Montag alam bilang nanay? Itong tindahan nyo. Boy ko namin yan. Dahil sa anak mong kabit, hindi na kami kakain dito. Hindi na. Wala na kaming kinalaman sa kanya. Dahil sa ginawa niya. Ito, puputulin ko na ang relasyon namin. Hindi na siya anak ko. Anong sinasabi mo? Ilang taon namin siyang pinalaki. Wala naman siyang naidulot. Kundi kahihiyan. Anak ba naman? Yan. Para San PA. Ma, Ruru. dito may asikasuhin ako. Uwi muna ako. Naku. Sumagot ka, Roro. Tingnan nyo. Zia ba yon? Guruoro, ikaw ay isang floating na panaginip. Bakit Montag inabati ko si Zukingsue? Hata KBA ni Zukingsue? Bakit mo siya tinitira? Kapit ka. Di KBA nahiya? Hindi ako kabit. Tingnan nyo yung suot niya. Young South Sea Buddhist Blades. Isang piraso lang yan sa mundo. 100 milyon ang halaga. Hindi ba yan kay Luzie? Hindi KBA rin amin nakapit ka. Hindi ako kabit. Saan galing ito? Ninakaw mo ba ito? Hindi ko kayang isangkot si Tito. Ikaw si Lush. Ano ba talaga ang relasyon nyo? Ano ba ang pakialam mo? Sinabi ko na hindi ako kabit. Alam nyo ba na labag sa batas ang pamumula? Ang ginagawa ng fans, inadamay ang idol. Hindi nyo ba natatakot? Na madamay si Su Kingsu. Grabe Nenen, ano ba to? Huwag kayong matakot sa kanya. Huwag niyong kalimutan kung bakit tayo nandito. Tama? Nandito tayo para ipagtanggol si King Chu. Ang landi Montag. Suntukin natin Zia. Suntukin ang kabit. Suntukin Zia. Dahil kabit ka, Hindi ako. Hindi ko ginawa. dinagatasan mo ang lalaki ng aming Diyosa na si Su. Binigay sa akin ni Tito. Patiyin Kida. Huwag. Talagang dapat siyang saktan. Nagpapanggap na naman.
Anak. Anak ko. Tatay. Nanay, tulungan niyo ako. Huwag kang lalapit. Walang hiya ka talaga. Dapat kaangang saktan. Gusiye, bakit siya nandito? Oo nga. Tingnan niyo, dumating si Boss Lu kay Roro. Nandito na siya. Boss Lu, buti naman dumating ka. Ang babae nito, ninakaw ang iyong rosaryo. Pinagalitan ko na siya para sa iyo. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Pasensya na, Tito. Hindi ko naprotektahan ang pulseras. Okay lang. Ako ang dapat humingi ng tawad. Dadalhin kita sa ospital. Siya niyan. Boss Lu, Lahat ng nandito ngayon. Kung may mangyari kay Roro, isa-isa kayong papanagutin ko. opo. Ano BA2? Uwi na kami. Bakit niyo kami hinaharang? Sino ang sumira sa rosaryo ni Boss Lu? Siya. Nakamali kami, Boss Lu. Tito, kung mawala ang aming anak, wala na rin ba tayo? Roro, maniwala ka sa akin, magiging okay lang tayo. Boss Lu, mainte ka muna dito. She, Roro, sinabi mong protektahan mo ang anak natin. Pero ngayon, anong ginawa mo? pasensya na. Anong silbi ng pasensya na? Sabihin ko sa'yo, simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Tito, Umalis ka. Tito. Ang pagmamahal mo ba sa akin dahil lang sa bata? Roro, anong nangyari? Nanaginip ka ba ng masama? Akala ko iniwan mo na ako. Hindi naman. Kamusta ang baby? Okay lang ba ang baby? Okay lang, sabi ng doktor, buti na agapan. Pero sa susunod, mag-ingat ka. Kanina, anong panaginip mo? Tito, nagiging pabigat ba ako sa'yo? Huwag mo nang isipin yon, ako na ang bahala. Nalinaw na ba? Oo. Si Su Kingsui ang gusto makipag-showme sa'yo para sa publicity. Pero naudlot ang plano niya dahil kay MS Gu. Kaya nagalit at ginulo ang mga fans. CJ, ipaalam sa buong industriya. I blacklist si Su Kingsu. Siege. Siyaw. Bakit ka nandito? Pinapunta ako ni Boss Lu para samahan ka. Kamusta? May masakit pa ba? Wala na, okay na ako. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Lucia? At ano ang nangyari sa bata? Pinagsamantalahan ka ba niya? Awayen ka Osia. Mali ang pagkakaintindi mo ang relasyon namin ni Tito. Ay hindi tulad ng iniisip mo. Ang totoo ay, Ano? Sinasabi mong nakipag one night stand ka sa Emperor ng Kyoto. At ngayon may anak ka na sa kanya? Ono tong drawing? Ang pangit ng itsura ko. Pasensya na MS Su, anong hindi mo nagustuhan? Umalis ka. King Chui, may problema. Naging trending ka. Na, ganito pala si Su Kingsui. Iba sa namin ay hindi siya tapos kaunihan at mga isang detalles. Talagang peke ang image niya. Ang babaeng ito, puro kasinungalingan ang bibig. Nagmamalaki pa sa set. Ang ganyang klaseng artista. Dapat nang ay blacklist. Ano PA ang hinihintay? Kalakaran Montag. Puro kasinungalingan. Maglabas ka na ng statement. Hindi dapat masira ang image ko kahit kaunti.
Nailabas na, pero walang epekto. Tiningnan na ng kumpanya. Walang bakas ang taong nasa likod nito. Pinaghihinalaan namin, si Boss Lou ang kumilos. Imposible. Bakit niya ako targetin? Kumalma ka nga. Ang pinakamahalaga ngayon ay mag-isip ng paraan para ang isyong ito ay mabawasan ang epekto sa iyo. Hinksue, saan ka pupunta? Siyempre, gagawa ako ng bagong issue para mawala ang atensyon sa akin. Isang araw na, bakit wala pa ring customer? Kasalanan ni Guruoro ang malas na to. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nangyari ito sa pamilya natin. Sige lang Montag, ngayak pagsasalita Montag. Sana mamatay na lang siya sa labas para hindi na ako mainis. Miss, ano ang gusto mong kainin? Meron kaming lahat dito. Kayo ang mga magulang ni Guruoro. Sino ka? Ang anak ninyo, walang modo, kinakalaban ako. Kung kayo ang magulang niya, kayo ang dapat managot. Maliban na lang kung maglabas kayo ng statement na pagtatakwil sa kanya. At ilista ang lahat ng masamang ginawa ni Guruoro. At ipahayag sa publiko. Pero mabait si Roro. Wala naman siyang malaking kasalanan. Eh di gumawa kayo ng kwento. Gusto kong si Guruoro ay lubusang masira. Kung hindi, ang simpleng pagsasara ng tindahan. Kaya kong gawin. Huwag kang matakot sa kanya. Pangako mo, kapag naglabas ako ng statement, hindi ka na magkakaproblema sa amin. Zuempre. Pero bilazan mo. Boss Lou, ito ang nahaan ko. Ang pamilya Gu. Ay naglabas ng statement ng pagtatakwil at kasinungalingan. Bantayan ang pamilya Gu. Hindi ko hayaang may masaktan kay Woro. Opo. Ano NG nangyari? Parang ang lungkot mo. Hindi ba't naayos na ang mga issue sa internet? May iba ka pang sasabihin. Sabihin mo sa akin. Siyaw. May gusto ako sa isang tao. Sa tingin mo, pwede ko ba siyang ligawan? Ang sinasabi mo, Hindi kaya si Boss Lou? Si Lucie. Kahit na hindi kami masyadong nagkakasama. Pero ako, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Kung ayaw ko bang umalis kay Lucie o ayaw ko bang iwan ang baby. Ang alam ko lang, ayaw kong umalis. Ayaw kong iwan siya. talagang nahulog ka na. Ano ang balak Montag? Sa tingin mo, anong klaseng babae ang gusto niya? Pwede kaya ako? Kaya ko kaya? Na makuha ang puso niya. Ang tipo Montag. Hindi yata niya gusto. Sa mga nobela, ang mga CE ay mahilig sa mga babaeng malakas at mapang-akit. Ang tipo mong tahimik at simple, luma na yan. Ano ang gagawin ko? Pwede kitang tulungan, pero dapat sundin mo ang sasabihin ko. Kaya Montag BA? Kumusta, Guroro? Naging headline na ba ang balita tungkol sa pagputol mo sa relasyon sa mga magulang mo? Hindi lang hindi naging headline. Ngayon, lahat ng platform ay ayaw makipagtulungan sa atin. Suking Sue. Nasaktan mo si Lucie, ang career mo. Ay nasira na. Hindi pwedeng mangyari yan. Hanggang ngayon, hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Pupunta ako kay Boss Lou. Siguradong matutulungan niya ako. Nababaliw ka na ba? Bakit ka tutulungan ni Boss Lou? Eh di magpapakasama ako sa kanya ng isang gabi. Boss Lou. Shen yan. Yung kaso ng cyberbullying kay Woro. Kumusta na ang proseso? Boss Lou, kanina ka OPA custom. I-report sa iyo ang nangyayari. Maayos ang takbo, CGI. Malaki ang naitulong. Maliit na bagay lang yan. Hindi ko palalampasin ang mga taong nanakit sa hipag ko. Hoy, si MS Su ay gustong makipagkita kay Boss Lou. Pakisabi mo sa kanya, sige, sasabihin ka o kay Boss Lou. Boss Lou, si MS Luso sa baba ay gustong makita ka. Ano ang gagawin? Pataasin mo siya, kayo ay bumaba at hintayin ako. Opo. Boss Lou. Huwag mo akong hawakan. Madumi. Boss Lou. Alam ko na ang pagkakamali ko.
basta't payagan mo lang akong lumayo. Maari kong ibigay sa iyo ang lahat ng akin. Lucie. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Gusto ko lang makita ang aking maliit na hipag. Kahit si Shenyan ay nakita ko na, dapat ko ring makita. Bukod pa riyan. Ang hirap ng ginawa ko para sa iyo. Nagreklamo ako sa maraming bashes. Kahit walang merito, may pagod din, di ba? Hayaan mo na akong makita siya, Boss Lu. Kuya Lu. Lululu, na ba? Sige na, hayaan mo na akong makita siya. Huwag mo lang siyang takutin. Huwag kang mag-alala. Si Oxiao, kaya ba ito? Ruo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na magugustuhan ka ni Lucie na matandang lalaki. Subukan mo na lang. Sige, susubukan ko. Ano ba? Ito ba ang maliit na hipag? Ay. Akala ko, hindi ka marunong magpatawa, pero hindi pala. Ang will nyo pala maglaro. Talagang hindi mo halata. Boss Lu, wala akong nakita, oo. Wala rin akong nakita. Umalis kayo. Huvak. Lahat kayo, umalis. Ruruo, buksan mo ang pinto. Lahat ay umalis na. Tawa lang kayo. Itong biro ay sasapat na para tumawa kayo ng 2 taon. Hindi ito biro. Lumayo ka sa akin. Kanina, gusto ko nang magtago sa kahit saan. Kanina ay sobrang nakakahiya. Ganito. Humihingi ako ng paumanhin, sorry, dapat ay sinabi ko muna sa'yo. Bago ko ginawa. CJ, Ako, ikaw ngayon. gusto kita. Seryoso ako. Wala akong ibang kahulugan. Alam ko ito. Hindi pwedeng pilitin ang ganitong bagay. Kung hindi mo ako gusto, tutuparin ko ang pangako ko. Ipapanganak ko ang baby. Ako na ang aalis. Tito, Mula ngayon, magkasama tayo habang buhay. Tito, kaya nangako ka sa akin. Totoo ba ito? Parang panaginip lang ang ganda. Makati, Tito, hindi ka pa bababangon. nandito ka, gusto kong matulog pa. Ngayon, kakain tayo sa labas. Ngayon, date ba tayo? Pwede ba akong kumain ng crayfish? Hindi pwede. Pero, pwede ang hotpot. Talaga. Ang ganda, kakain ako ng marami. Tito, walang crayfish dito, pero may kaluluwa. Pero mas klasiko ito kaysa crayfish. Sandali lang, narating ko. Anong gusto mong ilagay, pwede mong ilagay. Kilala mo. Ex-boyfriend. Bakit ka nagpanik? Ate. Bakit ka nandito ang tapang Montag ngayon? Naglayas ka pa, kasama pa ang ganitong lalaki. Nakakasama. Umuwi ka na, humingi ka ng tawad sa mga magulang. Wala akong ginawang mali. Bakit ako magsusorry? Hindi ako uwi. Guruo, ang tapang Montag na. Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Umalis ka. Zino ka naman. Hindi pagkakaunawaan. Lahat ay hindi pagkakaunawaan.
Tito, pasensya na. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Ang kapatid ko, naiirita ka ba sa kanya? Hindi ako galit. Ayoko lang ng ganito siyang trato sa'yo. Ganyan siya palagi kapag nasa bahay ako. Tama man o mali ang ginagawa ko, ako pa rin ang laging nasisigawan. Ni minsan, hindi ako pinanigan ng mga magulang ko. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, wala nang mga api sa'yo. Bakit Montag ako hinihila? Yung ate ko, dinala ng lalaking yan. Hintayin Montag, papagaling ka ulan. Hindi mo ba siya kilala? Isang kurot lang niya. Kayang-kaya kanyang durugin. Zenobe Asia? Siya ang nag-isang tagapagmana ng pamilyang Lu, ang pinakamayamang pamilya sa Kyoto. Si Luce, hindi mo ba siya kilala? Zeno? Ziluziye? Tigilan Montag na yan. Nag-iwan ka ng masamang impresyon kay Boss Lu. Mag-ingat ka baka magalit talaga siya. Kung makakapag-asawa lang ang ate ko sa pamilyang Lu, tataas ang antas ng buhay namin. Huwag ka nang umasa. Ang pamilyang Lu ay napakayaman, ang ordinaryong babae ay walang karapatang makapag-asawa sa kanila. Kahit na swertehin ang ate mo, ang pinakamagagawa niya lang ay makakuha ng kaunting pera kay Boss Lu. Umalis ka muna. Ate. Tara na. Ate. Yung mga aw na wala ka, kasama mo ba yung lalaking yun? Wala kang pakialam. Alam mo ba kung sino siya? Siya si Lucie, ang mayamang binata ng pamilyang Lu. Pero sabihin ko sa'yo, ang mga tulad niya, hindi seryoso sa relasyon. Nilalaro ka lang niya. Samantalahin mo, kumuha ka ng pera sa kanya habang may chance ka pa. May nakita akong kotse na gusto ko. Pahiramin mo naman ako ng pera. Wala akong pera. Ate, kasama mo na si Lucie. Ano ka naman nagkukulang ng pera? Gusto ko lang naman ng kotse. Kung hindi mo ako bibigyan, sasabihin ko sa mga magulang natin, sila na ang bahala sa'yo. Kapag nalaman ng mga magulang natin to, hihingi sila ng malaking pera kay Tito at guguluhin siya. Maghintay ka muna. Dali-daliin mo ang pagkuha ng pera. Wala akong pasensya. Ruru. Ano yon? Wala. Tara na. Ano iyon? Ete, yung kotse at bag ni Jiao Jiao, nabili mo na ba? Hindi pa. Guru, bakit hindi mo binili? May sugar daddy ka ng gayon. Tulong Montag naman kapatid Montag. Ano, to? Kung hindi mo ako bibilhan ng kotse, sasabihin ko agad kay mama at papa ang ginagawa mo. Alam mo ang mangyayari. Ano yon? Masama ang pakiramdam ko. Hindi yung araw na iyon sa tapat ng hotpot restaurant. Nakita mo ba kapatid ko? Natatakot ako baka dalhin niya sina mama at papa para gambalain ka. Kaya naisip kong ilipat muna yung household registration. Ruru. Sumama ka sa akin. Umupo ka. Nanalo si Fosheng Roaming laban sa mga bashers at nakatanggap ng bayad pinsala. Nag-apologize ang basher. Hindi ako nagreklamo tungkol sa mga basher Tito, ikaw ang nagreklamo para sa akin. So, pwede ko na ulit gamitin tong account ko. Pwede na akong makipag-usap sa iba. At hindi lang yon. Sandali lang. Eto pa. Mayroong 406,000 dito, bayad pinsala mula sa kaso. So, pwede ko ba itong gamitin para bumili ng bahay? Siyempre. Tito, may tatak ka na ngayon sa akin. Kaya simula ngayon, akin ka na. O kaya, sasamahan kita. Hindi na. Isang buwan na akong wala sa bahay, kailangan ko silang makita. Hintayin mo na lang ako sa kotse, babalik agad ako. Roro, hindi ka PA kumakain, DIBA? Tara, umupo ka na at kumain. Anong kakainin? Hindi ka una man siya nilutuan. Kumain na siya. Anong kinain ng iba? Akala ka UBA ang galing-galing Montag? Isang buwan lang bumalik ka na. Sa labas, hindi ka na yata makakayanan. Sabihin ko sa'yo,
Ang bahay na to, hindi to lugar na pwede kang umalis. At bumalik kung kailan mo gusto. Tama na, huwag ka nang magsalita. Malaking problema ang dala niya sa atin. Sarado na ang tindahan natin. Dahil sa kanya, wala namang masama sa sinabi ko. Pumunta. Kunin mo ang aking sinulat. Ruo. Bilisan Montag. Lumuhod ka agad sa iyong ina at magbigay ng pangako. Ipangako mong susundin mo ang lahat ng kanyang sinasabi. Narinig mo ba? Kayong dalawa. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. May matalik na kaibigan ang iyong ama, namatay lang ang asawa niya, sabi niya. Handa siyang magbigay ng 10,000 piso para tulungan tayo sa kahirapan. Ang kondisyon ay kailangan mong pakasalan siya. Pumayag na ako, hindi mo na kailangang pirmahan ang kasunduang ito. Hindi na kailangang pirmahan. Pagputol ng relasyon, tama ba? CJ, pagputulan na natin. Pipirmahan ko. Sige, talagang matigas na ang iyong pakpak. Titingnan ko kung matigas din ang iyong buto. Anong ginagawa mo? Ano ang nangyari? Pinakain ko siya ng malaki, ngayon may problema ang pamilya. Ano ba naman ang sakripisyo niya? Ayaw pa rin niya. Siya ay ayaw sa mabuting pakikitungo. Gusto ng masama, ngayon, kailangan niyang pakasalan ako. Tigilan mo. Zenoka? Ito ang aking bahay, pagsalakay sa pribadong tirahan ito. Tito, Guru. Huwag kang matakot, nandito ako. Ruo. Bakit ka ganun, Kazahol? May ibang lalaki, nagkakayakap. Kung malaman ito ng iba, ano ang mangyayari? Ikaf. Sa buong mundo, may mga taong katulad ninyo. Karapat-dapat ba kayong maging magulang niya? Halika. Kunin mo ang naiprepare na kasunduan at ibigay mo sa akin. Ikaf. Anong palagay mo? Ang guruo-ruo ay aking anak. Anong karapatan ninyong magdesisyon para sa kanya? Mayroon akong 20,000, pirmahan mo. Walang sinuway. Walang kinalaman sa inyo. Bakit namin dapat paniwalaan ka? Oo. Shen yan. Sej, pipirmahan natin. kahit walang dugong magkadugo. May pagmamahal na pinakita, aalis na ako. Ingat kayo. Anong dugo. Yaman na tayo. Hindi Saan galing yung lalaking yun? Kayang maglabas ng 20,000 ng isang bagsakan. Hindi yan ordinaryo. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng magpatali. Siguro anak kao yan. Gusto niya, 20,000 lang, kukunin anak natin. Hindi pwede. Huli na, tingnan mo. Ayos, Tongzi Guroro. Kailan pa niya nalipat, yang household registry. Plano na pala niyang iwan tayo. Nakakaganda ng pakiramdam ang matatamis. Anak, Dahan-dahan. Huwag kang tatakbo, baka mahulog ka. Tito, bilhin mo ako. Bigyan mo ako ng pamilya. Huwag mong sabihin bilhin. Walang katumbas ang halaga mo. Pwede ba akong magkaroon ng pamilya? Sa hinaharap.
Hindi lang isa ang magiging pamilya mo. Na pala. Mamayang gabi. Kakain tayo sa bahay ni Lola. Bahay ni Lola. Magugustuhan ka ni Mama, huwag kang mag-alala. Tito. Si mama mo, kumusta puso niya? Ano ibig mong sabihin? Baka kasi matakot si Lola. Pero huwag kang mag-alala. Kahit ano sabihin ni Mama, tatanggapin ko. Susubukan kong hindi makipagtalo kay Mama. Ano ba yan? Ano akala mo kay Mama? Di ba sa teleserye ganun naman? Baka kasi si Mama mo. Bigyan ako ng tseke, sabihin. Kunin mo ang 5 milyon at umalis ka sa anak ko. Hindi gagawin ng nanay ko ang ganyan. Kung sakaling mangyari talaga ito, pwede ba akong pumayag? 5 milyon na yan. Sobrang sapat na yan para sa akin at sa baby. 5 milyon, hindi ka marunong mag-compute. Hindi ko mabilang kung ilang 5 milyon ang kinikita ko sa isang taon. Tito, ano bang dapat kong ihanda para sa pamilya mo? Anong regalo ang dapat kong ihanda? Wala kang kailangang ihanda, naayos ko na lahat. Ang trabaho mo lang ay sumama sa akin. Ay, anak ko, nakauwi ka na. Namiss ka na ng nanay mo. Pumayat ka, anak. Tigil-tigil, kumalma ka. Ang cute at mukhang kuting. May taste talaga ang anak ko, pero Medyo bata pa yata ito? Young master. maniwala ka sa akin, wala akong sinabi kay madam. Huwag mong sisihin si Mama Wang. Ako ang gustong pumunta dito. Ang galing mo talaga, anak. May itinatago kang magandang dalaga sa bahay, at hindi mo man lang sinabi sa akin. Nanay mo ba talaga ako? Anak, ano ang pangalan mo at ilang taon ka na? Madam, ako si Groro. 19 na taong gulang na po ako. Anak, gusto mo bang masaktan? Ang bata pa nito, nagawa mo pa? At pinagbuntis mo pa, ano? Buntis? Paano mo nalaman na buntis siya? Young master, hindi ako. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Nagpa-schedule ka ng prenatal check-up para kay Ruoro, hindi ko ba malalaman? Kung hindi, Hanggang kailan mo ako itatago? tama ba, Roro? Madam, ako. Ay, Ruoro, ang tawag mong madam sa akin. Nakakasama ng loob. Pwede bang iba ang tawag mo sa akin? Di tatawagin kitang tita. Roro, kung pagod ka na, pwedeng umakyat ka na at magpahinga. Esan, Ay, ako Kazi. Kapag buntis, madaling antukin. Pumunta ka na sa kwarto. Magpahinga ka muna, pagkatapos kong maluto ang pagkain, sasabihin ko sa iyo. Sabihin mo sa akin, bakit mo kami itinago? Gusto ko sanang sabihin sa inyo kapag handa na. Sa totoo lang, kanina pa balak kong dalhin siya sa bahay. Para ipakilala siya sa pamilya. Kung ganon, ako pa yata ang naging makulit. Ano ibig mong sabihin? Sinabi mo na sa pamilya. Alam na ng tatay at lolo. Masaya lang Kazi ako. Nabigla lang ako. Baka pupunta dito ang lolo mo. Maganda ka. Ha? Buntis si Roro. Dapat balanced ang pagkain, ako na ang magluluto para sa kanya. Mises. Lucie. Ano ibig mong sabihin? Itinatago mo sa labas ang apo at manugang ko. Ano ibig mong sabihin? Ganito ba ang itinuro ko sa iyo? Isang lalaking walang kwenta? Akala mo ba hindi na kita kayang paluin ng baston? Lolo, huwag kang magalit. Balak ko sanang dalhin siya ngayon para kumain sa bahay. Oo, Totu. Kailan pa ako nagsinungaling sa inyo? Hindi ko naman kayo itinatago. Sana totoo ang sinasabi mo. Ruo-ruo, huwag kang kabahan.
Madali lang ang pamumuhay sa pamilya Lu. Basta alagaan mo lang si Xiaoye, ang iba pa. Sinuman ang maghanap ng gulo sa iyo, wala silang magandang kahihinatnan. Mrs. Ginoo, nakauwi na kayo. Ika PA binibining ko? Kumusta? Ako ang tagapangasiwa ng pamilya Lu. Kumusta, tagapangasiwa Zu? Tara, pasok na tayo. Kuya. Nakauwi ka rin. Kumusta, ate? Ako si Lutzechen. Kilalanin natin ang isa't isa. Bakit ka nandito ulit? Wala bang hapunan sa bahay nyo? Bisitahin ko si Lolo. Kuya, ang damot mo. Gusto ko lang makilala si ate. Grabe ka naman, kuya. Sabihin ko sa iyo, hindi ako makakalimot. Nakauwi ka rin, ha? Ang tagal mo nang hindi nakakasama sa hapunan si tatay. Roro, ito ang aking ama. Papa, ito si Roro. Kamusta po, Tito? Mabuti, mabuti, mabuti. Anak, ituring mo na itong sarili mong tahanan. Huwag kang mahiya o mag-alinlangan. Simula ngayon, isang pamilya na tayo. Pupunta muna kami kay Lolo. Sige. Lolo, gusto ka ng lolo mo? Huwag kang matakot. Xiaoye, dalhin mo na ang asawa mo dito at umupo. Baka mapagod siya. Ruo, ikaw ang kasintahan ni Xiaoy. Tawagin mo na rin akong lolo. Kamusta po, Lolo? Mabuti, 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 Ruo. Sino-sino ang mga kasama mo sa bahay? Alam na rin nila ang tungkol kay Xiaoy. Di ba? Lolo, Ruo, tandaan Montag. Ito ang iyong tahanan. Maaari kang bumalik anumang oras. Kung may problema ka sa labas, pagbalik mo. Sabihin mo sa lolo, tutulungan ka niya. Salamat po, Lolo. Sigish, gabing-gabi na, kain na tayo. Lolo, Kanina, sa reaksyon mo, parang may problema sa pamilya ni Ruo. May problema ba? hindi siya minamahal ng kanyang mga magulang. At mas pinapaboran nila ang lalaki. Noong nakaraan, para lamang sa 10,000 piso. Gusto nilang ipakasal siya sa isang matandang lalaki. Grabe, anong klaseng magulang yan? Anong panahon na, may ganito pa rin? Hindi na sila magkasama ni Ruo ngayon. Talaga? Inilipat na niya ang kanyang tirahan. Pero sa tingin ko, kung malaman ng kanyang mga magulang, ang tunay kong pagkatao, baka guluhin nila si Roro. Kung ayaw nila kay Ruo, hindi na nila siya makikita pa. Hindi sila karapat-dapat maging pamilya ni Ruo. Ang pamilyang guna ito, kailangan mo pa ring bantayan ng mabuti. Naiintindihan ko. Huwag mo akong isumpa, kaya kong magbago, huwag mo akong isumpa. Kaya kong magbago. Huwag mo akong isumpa, kaya kong magbago. Tito, tapos na kayong mag-usap. Kamusta? Nakatulog ka ba ng maayos? Gusto kong malaman ang saloobin ni Lolo. Hindi na ako tinatanggap ng mga magulang ko at ng kapatid ko, ako na lang mag-isa. Ang pamilya mo. Payag ba sila? Bakit mo naiisip yan? Ikaw ang tagapagmana ng malaking pamilya. Hindi ba't dapat pantay ang estado? Ganyan ang nakasulat sa mga nobela. Wala akong maitutulong sa iyo, baka pa ako maging pabigat. Huwag mong isipin yan. Magaling ka, hindi ka nagpapahuli sa iba. At saka, gusto ka ng pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Totoo yan. Roro, tiisin mo muna pagkatapos ng check-up. Makakakain na tayo. Tito, hindi na ako bata, hindi mo na kailangan akong aliwin. Okay lang ako, gutom lang ako, punta na tayo ngayon. Boss Lu, tingnan mo ito ang puso. Ito ang mukha. Ano na nangyari, may problema ba sa baby ko? Anong nangyari? Huwag kang mag-alala, titingnan ko muna, parang dalawa. Yolksak, sigurado, kambal.
Tito, may dalawa tayong baby. Ruru. Salamat. Nga pala, naalala ko, sinabi sa akin ni Lolo. Pupunta ako sa hapunan ng arawan ni Lee sa loob ng 2 araw. Samahan mo ako, pumili tayo ng regalo para sa kanya. Pwede ba akong sumama? Siyempre, ikaw ang asawa ni Lou sa mundo na ito. Ikaw lang ang may karapatan. Pinigilan ako ni Luce, tinanggihan ako, dahil pala, sa babaeng ito. Kuro. Hindi kita patatawarin. Tuloy. Master Lai. Sinabi ng lolo na bumalik ka na, kaya pinuntahan kita. Ziye, umupo ka. Binibini, ano ang pangalan mo? Ilang taong ka na? Ako siguro Oro, 19 na taong gulang. Kung buhay pa si Tsiner, ganyan din ang edad niya ngayon. Baka Zia. Lolo Lee, Naalala ko ang isang dating kakilala. may iba pa kaming gagawin, una na kami. Ziege. Exiner, Aikau Bien? Kinvu, Bosli, imbes dich ahan Montagen ga. Yung babaeng kasama ni Gushie. Sino talaga siya? Siguraduhin mong malaman mo ng detalyado. Huwag mong ipaalam sa iba. Opo. Lolo Lu, may magandang balita. Nabalitaan kong si Xie, may girlfriend na. Ah, oo. Paano sila nagkakilala? Kung paano talaga sila nagkakilala, bilang nakatatanda. Hindi ko na masyadong tinanong. Pero si Ruru und Gayon. Buntis na sa anak ni Xiaoyi. Malapit na akong maging lolo. Ano? Ang lakas ng loob ninyong mga Lu. Paano ninyo siya nabuntis? Alam ba ninyo? Ilang taon pa lang siya? Sa pagkakaalam ko, 19 pa lang ang bata. Pinabuntis mo pa siya? Napapaisip ako. Sa motibo ni Xie, ano ba ang tingin mo sa kanya? Ginawa mo lang ba siyang kasangkapan para magkaana? Hindi, imposible. Tunay na nagmamahal si Xiaoye kay Ruoru. Lolo Lee, Nakalala ka ba kay Ruru? manugang ko siya. Wala ka namang. Kinal aman dito. DIBA? Baka. Lanshi, buhay pa ang anak natin. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mapoprotektahan ko siya. Lolo, noong tayo'y nag-usap sa telepono, sinabi mong, gusto mong mapakasal na kami ni Oro agad. May nangyayari ba? Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Ang tatay mong Suwail, ayaw man lang magsabi sa akin. Pero pagkatapos niyang umattend ng birthday party sa bahay ng mga Li, Parang may dinadala siyang mabigat. mukhang siya at ang ilang malalaking pamilya sa kapital ay nag-iimbestiga tungkol sa pinagmulan ni Ruoru. Tingnan Montag. Ang mga Qin, Song, Zhao, at Lee. Hindi ko maintindihan kung bakit. Lahat sila ay iniimbestigahan si Oro. Alam ko na ito, imbestigahan ko ito. Ipauwi muna natin si Ruoru sa lumang bahay. Ligtas pa rin ang lumang bahay. Sige, alam ko na. Ruru. Ipagtatanggol kita ng buong puso. Upang manatili kang malinis ang puso, mabait, at walang problema. Oy, ang ganda nito. Xiao, napapansin mo ba? Yung 2 tao na yun, tinitignan tayo. Wala naman, nakakamali ka lang yata. Ganoon ba? Xiao, bigla akong nanghina. Hindi ako nakakaraw, Anong nararamdaman mo? Samahan kita sa ospital. Tingnan mo sa likod.
Sino kayo? Iniimbitahan namin si MS Gu na bumisita. Kung ayaw mong magkaproblema, umalis ka na. Tumakbo ka na, Ruoro. Huwag mo akong intindihin. Sige, tumakbo ka na. Ruoro. Okay ka lang ba? Boss Lu, Ikulong, ihatid ko muna si Roro. Sige, alis na. Roro, alis na tayo. Ruo. Okay lang ako. Umalis ka na muna. Boss Lu. Kami lang ay mga maliit na paparazzi. Sinubukan lang namin kunan ng litrato si MS Gu. Girlfriend mo pala, kumuha lang kami ng ilang litrato. Bakit nyo kami itinali dito? Paparazzi. Talaga ba? Oo, kami talaga. Mas mabuting sabihin nyo ang lahat ng alam nyo. Baka PA kayo palayazin ni Boss Lu. Kung hindi, hindi na kayo alis. Madali lang para kay Boss Lu. Naalisin ang isa o dalawang tao. Walang nag-utos sa amin. Kung papatayin nyo kami, wala kaming magagawa. Hala, Patayin na lahat at siguraduhin durugin ng maayos. Itapos agad para pakainin sa akin. Sige. Huwag nyo akong patayin, sasabihin ko, tigilan mo na. Boss Lu, kami ay mga tauhan ni Second Miss Lee. Ipinadala kami ni Second Miss Parakay. Guru-oro na pumunta sa bahay ng Lee. Nasabi ko na ang lahat ng alam ko. Pakiusap palayain nyo ako. Second miss. Ano ang kailangan niya kay Roro? Hindi ko alam. Tito, abala ka ba? Roro, may problema ba? Pwede ba kitang makausap? CJ, Sino ba yung dalawang taong yun kanina? Bakit nila ako sinusundan? huwag kang mag-alala Roro, nandito ako. Wala kang dapat ikatakot. Pero iniimbestigahan ko rin ito kapag may resulta na. Sasabihin ko agad sa'yo, okay? Okay, Mabait. Second miss, isang taong sobrang abala. Paano ka nakakapagtawag sa akin? Siyang Master Lu, malapit ng pamunuan ang buong pamilya Lu. Kahit gaano ako kabala, kailangan kong panatilihin ang relasyon sa Boss Lu, hindi ba? Noon, gusto kitang pakasalan, pero sayang lang. Medyo malabo ang mata ni Yang Master Lu. Ang ganda ng second miss, walang makakapantay, ako lang. Ang hindi karapat-dapat. Luce, ikaw lang ang may lakas ng loob. Nakausapin ako ng ganyan, ikaw lang ang tumanggi sa kasal. Ayoko lang magpakasal sa taong hindi ko gusto. Sana maintindihan mo, second miss. Tama na, huwag na natin pag-usapan to. Ang dahilan ng tawag ko ngayon, inimbitahan kita sa... Charity dinner na inoorganiza ka o. May balita akong may bagong girlfriend ka. At dinala mo na sa lumang bahay ng pamilya Lu. Hindi ba dapat ipakilala mo rin siya sa ibang pamilya? Para makilala nila? Tatanungin ko siya, pero kung ayaw niya, hindi ko siya pipilitin. Siempre pwede. Pero, kung magiging asawa ka niya sa pamilya Lu, kailangan niyang sumama sa ganitong mga okasyon. Hoy, Shenyan. Pakikontakin mo ang assistant ni Lie. Gusto kong makipagkita sa kanya. Sige, Boss Lu. Pasok. Boss Lu, kakataba ka ulang. Assistant ni Lie. Pero nasa ibang bansa si Lie. Aasikasuhin ang mga gawain ng kumpanya. Walang oras para makipagkita sa'yo. Mukhang hindi ko siya makikita bago ang charity dinner. Itabi muna natin ito. Ganito. Hanapan mo ako ng lugar na bagay para sa pag-propose. Meron akong plano. Asikasuhin mo, siguraduhin romantiko at maganda ang dekorasyon. Boss Lu, balak Montag Peng. Mag-propose kay MS. Kung sabihin ka naman. Opo. Tito, sasama ka ba sa
Charity dinner. Bakit? Gusto ko lang malaman kung ano ang susuotin mo, baka. Pwede ko bang ihanda para sa iyo? Ano ang susuotin? Gusto mong sumama sa akin, di ba? Narinig ko na si Liu Xingcheng ay sasama rin sa dinner, kaya tito. Pwede mo ba akong isama? Gusto mo si Liu Xingcheng? Napapanood ko siya sa maraming teleserye at gwapo siya. Ganoon kagwapo? Tito, ikaw ang pinakagwapo na nakita ko. Fan lang ako ng mga palabas ni Liu Xingcheng. Hindi ko pa siya nakikita ng personal. Gusto ko lang makita. Pwede ba? Sige, isasama kita. Tito. Hindi na kita istorbohin sa trabaho mo. MS Lee, dumating na ang hinihintay mo. Talaga? Nasaan siya ngayon? Kasama niya si Boss Lu. Sa EIE Lounge na inihanda para sa pamilya Lu. Handa na ang lahat ng kailangan sa lounge. Huwag kang mag-alala. Sige, puntahan mo na. Boss Lu, walang mapanganib na bagay. Sigurado ka? Ano ang hinahanap mo? Wala, tara na. May kinalaman ba ito sa mga sumunod sa akin sa mall noong nakaraan? Nabiktima na naman ako ng masasamang tao. Hindi, huwag kang mag-alala, magpahinga muna tayo. Mamaya, sabay tayong manood ng kanilang performance. May performance ba si Liu Xingcheng? She, naiinggit ka. Bakit mo siya panonoorin? Hindi mo ba sinabi na mas gwapo ako sa kanya? Tingnan mo ng mabuti. She, ang gwapo mo at ang ganda mo, ikaw ang paborito ko. Lai, dumating si Guruoro sa charity gala. Pero may plano si Boss Lu. Ngayon hindi makalapit ang second young miss. S.A. Kanya, bantayan mo siya. Protektahan ang bata na iyon, kahit anong mangyari. Siguraduhin ang kaligtasan niya. Zia, hindi pa sigurado kung anak mo siya. Pero kahit hindi, inosenteng bata siya, hindi dapat nadadamay sa mga ganitong bagay. Ziga. Sige. Nakuha ko. Roro, may alisin lang ako. Hintayin mo ako dito, huwag kang alis-alis. Sige, hintayin kita dito. Bilisan mo ha. CJ, Hoy, She. Sino ka? Paano ka nakapasok? Ikaw siguro? Gamit mo itong mukha mo. Mukhang sirenang nalalansi para makakuha ng atensyon ni Boss Lu. Respetuhin mo ang sarili mo. Hindi ka relasyon namin ang hindi tulad ng iniisip mo. Tumahimik ka. Kung wala ka. Ako ang nasa tabi ni Boss Lu ngayon. Kung hindi ka sumingit, matagal na sana akong napangasawa ng pamilya Lu. Tiyak na may malaking pagkakamali dito. Ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa iyo, ako sana ang gusto niya. Dati, ako ang sikat na artista na pinag-usapan ng lahat. Ikaw ang may kasalanan. Wawasakin kita. Babayaran mo ito. She, tulungan mo ako. Guroro. Papatayin kita. Uncle, si Su Kingsu. Ang nangyari sa lounge kanina. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ba ang may gusto saktan ako? Ano? Hindi pwedeng mangyari yon, Uncle. Hindi ako tunay na anak nila.
Mali ka siguro. Hula ko lang naman. Kaya hindi ko sinabi sa'yo dati. Hindi naman sigurado. Roro, okay ka lang ba? Ako. Akala ko. Narinig ko. Na hindi ako tunay na anak nila, dapat malungkot ako. Pero ngayon, parang nakakaramdam ako ng kaluwagan. Dati, akala ko ayaw nila sa akin, galit sila sa akin. Dahil babae ako. Pero ngayon, sinasabi nila na hindi ako tunay na anak nila. Kaya pala lahat ay may dahilan. Second miss, lumabas na ang resulta. Hindi kayo mag-ama. Paano ito nangyari? Second miss, napaka-stricto ng aming proseso ng pagsusuri. Totoong-totoo ang resulta. Second miss, kanina ko pa sinishasat. May isa pang babae sa kwarto noon. Ang pangalan niya ay Su King Chu. Dalhin niyo siya rito, ulitin ang pagsusuri. Opo. Ito po si second miss. Kamusta po, second miss? Ako po si Su King Chu. Ito si Su King Chu. Mukha siyang kahawig ni Guru Oro. Halos magkaedad din sila. Subukan natin. Opo. Miss Su, kailangan po namin ng kaunting dugo mo. Para sa isang pagsusuri. Para saan ang dugo ko? Paglabas ng resulta, malalaman mo. Huwag kang mag-alala, walang masama ito sa'yo. Kung susundin ko, baka ako pa ay pansinin ng second miss. Basta't makuha ko lang ang suporta ni second miss. Makakabangon ako muli. Siege. Ang pinakamayaman sa lungsod na pamilya Lee, posibleng nakita ang nawawala nilang tunay na anak. Si Kuya Lee ay mabait at mapagmahal. Su King Su ay talagang swerte. May ganitong ama. Roro, anong tinitingnan mo? Ang tagal mo. She, tingnan mo, sabi dito. Si Su King Su ay ang nawawalang anak ng pamilya Lee. Sabi sa trending, kinumpirma mismo ni Second Miss Lee. Totoo ba ito? Si Daddy Lee ay nasa ibang bansa pa. Wala karapatan si second miss. Nakilalanin ang anak niya. Ano? Nga pala, sabi mo dati hindi ka pa nakakain ng French cuisine. Nag-reserve ako ng restaurant, tara ngayon na. She, ang sweet mo. Tara na. Roro, tingnan mo kung may gusto kang kainin. Miss, pakiusap umalis ka. Ang aming boss Lou at ang iyong mistress ay hindi gusto na may ibang lumalapit habang kumakain. Alam niyo ba kung sino ako? Kayo ang humaharang sa akin. Ang bilis niyang magpanggap. Guru Oro, huwag kang magmalaki. Ako ang tunay na anak ng pamilya Lee. Ikaw ay isang ordinaryong babae lang. Paano mo ako may hahambing? Ang manok ay manok pa rin. Huwag mong pangaraping maging Phoenix. Dahil hindi ka karapat-dapat. Ano ang sinasabi mo? Boss Lou. Tanging si Lolo Lee lamang ang makakapagpatunay. Kung sino ang tunay na hires ng pamilya Lee. Hindi ka pa yon, kaya huwag kang magmalaki dito. Kung hindi, hindi kita pagtitiyagaan. Roro, alis na tayo. Tita. Xiner, ano ang nangyari? Ang yabang talaga ni Guru Oro. Isang ordinaryong tao lang siya. Paano siya nababagay kay Boss Lou? Sinner, huwag mong isipin na dahil anak ka ng pamilya Lee, ay pwede mong basta-bastahin si Lush. Kahit ako. Ay hindi basta-basta makikipag-away sa kanya. Kung gusto mong manatili sa pamilya Lee at maging matatag, mas mabuting sumunod ka na lang. Kung hindi. Hindi mo kayang harapin ang mga consequences. Oo. Susundin ko lahat ng sinasabi mo. Mabuti. Ang cute ng maliit na damit na ito. Ang cute talaga. Ano kaya itsura ng baby kapag suot ito? Maganda kayo ni Boss Lou. Kaya siguradong maganda rin ang baby. Bagay sa lahat ng suot. Ate, Ate, bakit ka nandito? Ang tagal ka namin hinahanap ng pamilya. Alam mo, PA, sumama ka na sa akin. Hindi nagali si nanay. Na-realize niya na masyado siyang. mahigpit sa iyo. Sisikapin naming maging mabuti sa iyo. Sumama ka na sa akin. Ano ang ginagawa mo? Umalis ka. Guru Oro, ilang buwan na ang nakalipas. Galit ka pa rin kay nanay at tatay? Nag-alala talaga sila sa iyo. Vala lang kaming. Paraang makontak ka. Kahit kanino ka man ikasal, kailangan mo pa rin ng pamilya.
Sige, dahil nagkita tayo ngayon, sumama ka sa akin. Para sa selfie test. Ano ang sabi ka? Sumama ka sa akin para sa selfie test. Magkapatid tayo, bakit kailangan ng ENA test? Ano ba ang pinakikinggan mo sa labas? Ito lang ang sasabihin ko. Kung gusto mo, sumama ka. Kung ayaw mo, wag mo na akong sundan. Tara. Teka lang, DNA-test lang ba? Gagawin ka o. Ate, hindi, guro o ruo. Kahit may kasalanan man sila, pinalaki ka nila. Hindi mo sila dapat tratuhin ng ganito. Guru o ruo. Sige, salamat. Tingnan mo ng mabuti, wala akong anumang relasyon sa inyo. Hindi dapat kayo lumapit sa akin para sa mga problema ng pamilya ninyo, tama ba? Ito, paano posible na hindi tayo magkapatid? Hindi tayo magkapatid, siguradong gawa ito ng pamilya Lu. Hindi ka umuwi, sinusubukan nilang sirain ang relasyon natin. Ang report na ito nagawa nila. Ang pamilya Lu ang sumisira sa relasyon nyo. Itinuring ka lang ng pamilya Lu na isang basura. Sasabihin ko sa'yo, kung haharapin mo pa si Roro sa hinaharap, sisiguraduhin kong hindi magiging maayos ang buhay ng buong pamilya mo. Bakit ka nandito? Umuwi na tayo. Anong nangyari, Roro? Pagod na ako. Ngayon ko lang napatunayan na sila. Talagang hindi sila ang pamilya ko. Akala ko noon dahil babae ako. Kaya hindi ako gusto ng mga magulang ko. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang dahilan parang. Hindi naman pala ganun kasakit. Sa hinaharap ako at sila. Talagang wala ng koneksyon. Sa hinaharap, mamuhay tayo ng maayos. Huwag kang malungkot sa mga taong hindi karapat-dapat. Simula ngayon, ako at ang mga anak natin ang kasama mo. Hoy She, nasaan ka? Bakit hindi kita makita? Roro, tumingin ka sa harap, may spiral staircase doon. Umakyat ka at makikita mo ako, naghihintay ako dito para sa'yo. CJ, Ang tanga mo, hindi mo pa rin ako mahanap. matalino ako. O sige kuya, tinawag mo ako dito para sa isang mahalagang bagay. Ano ba ang mahalagang bagay na iyon? Sumama ka sa akin. Roro. Kahit hindi pa tayo matagal na magkakilala. Pero parang 30 taon na akong hindi nakaramdam. Nang ganitong init dahil sa'yo, nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Araw-araw akong excited na umuwi. Excited sa mga sorpresa na ibinibigay mo sa akin. Swerteng makilala kita, hindi ko maibibigay sa'yo ang buong mundo. Pero maibibigay ko sa'yo ang buong mundo ko. Pakasal ka sa akin, okay lang ba? Guroro. Mahal kita. Gusto mo bang pakasalan ako? Gusto ko. Lucie, ibibigay ko sa'yo ang buong mundo ko. Lucie, salamat. Salamat sa pagbibigay sa akin at sa baby. Ng isang kumpletong pamilya. Ngayong nag-propose ka na, huwag kang bawi. Sasamahan kita palagi. Ikakabit kita. Lucie, ang bilis mo ah. Nagpropose ka kay Xenia. Lanchi, maayos na ang buhay ng anak natin ngayon. Sayang, hindi ko pa siya maaring kunin para ampunin. Lie, may balita mula sa ospital. Malubha na ang tatay. Ano?
kumusta na? Kakainom lang ng gamot at natulog na siya. Malubha ang kalagayan niya. Li Yi. At second young lady, maganda na kayo. Sige, alam na. Kuya. Nasa akin ziksener. Alam kong busi ka simula nang umuwi ka. Hindi mo pa siya nakikita, di ba? Ayusin ko kayong magkita. Kailan ka? Pwedeng makipagkita. Anong pagpupulong? Yunfei. Alam ko ang gusto mo, pero napakawalang hiya ng ginagawa mo. Patay na ang anak ko noong 19 na taon na ang nakalipas. Kuya. Ayaw mo talaga siyang makita. Gustong gusto ka. Nitong makilalang ama. Nakaasa na siya sa akin ngayon. Ayaw na niyang humiwalay. Kung hindi. Ibinalik ko na siya sa'yo para magsama kayo, di ba? Sabi ko na, patay na ang anak ko. Sige. Kung hindi siya para sa'yo, ako na ang bahala sa kanya. Li Yunfei, kailan ka naging? Bakit ka ganyan? Isang. Walang kwentang talang naman siya. Li Yunfei. Walang malay na tao lang siya. Bakit isasama mo siya? Sa palagay ko, kailangan nating mag-usap ng maayos. Malubha na ang tatay, kailangan nating maghanda para sa ilang bagay. Dibya, bilang panganay na anak ng pamilya Lee, ang tagapagmana ng Lee, Kung ayaw mong makipag-usap sa akin, wala akong magagawa. Ang nakakalungkot lang ay si Tsiner. Sige. Sasama ako sa iyo. At Xiao, ayusin mo na ang lahat mamayang gabi. Alisin na ang mga katulong. Tatay, ano ang nangyayari? Si Liunting ay dadalaw mamayang gabi. Pupunta si Laye, kailangan ba naming umalis muna? Hindi, ang pagpunta nila ngayon ay para pag-usapan. Ang kasal ni Xiaoye at Ruoro. Ano ang kinalaman ng pag-asawa ni Xiaoye sa panganay na anak? Baka may kinalaman ito kay Ruoruo. Si Ruoruo ay sumelalim na sa ENA test dati. Hindi siya ang nawawalang anak ng pamilya Lee. Si Ruoruo ay ang aking anak. Ang pagpunta ko ngayon, siguro nahulaan nyo na. Diretso na lang ako, ang pamilya Lee. Ang kinikilalang anak na babae, sa totoo lang, Ay isang plano ko para protektahan si Ruoruo. ako ang tunay na ama ni Ruoro, at ngayon ay narito ako, bilang ama ni Ruoro. Ang aking pagdating ay bilang kanyang ama. Ang pagpropose ni Xie kay Ruoruo. Alam ka una. Gusto nyo ba siyang dalhin sa inyong pamilya, Lu? Dapat muna akong kausapin, Old Lee. Sabihin mo na lang ang gusto mo, umupo ka. Sige, dahil sinabi nyo yan, sasabihin ko ang kondisyon ko. Kung papakasalan ni Ruoro ang pamilya Lu, Kailangan kong makuha ang 10% ng shares ng Lugru para kay Ruoruo. Ano sa palagay nyo? pwede. Ibibigay ko ang 15% ng shares ng Lugru. Pero Oro, para masiguro ang kanyang kinabukasan. Kahit ikaw ang tagapagmana ng pamilya Lu, ang 15% ito, kung ibibigay mo kay Ruoruo sa hinahara, kapag nag-away kayo, baka mawala sa iyo ang kontrol sa Lugru. Lucie, Sa huli, ikaw ang masasakal niya. Walang problema, ano ba ang halaga ng shares para sa akin? Si Ruoruo lang ang pinakamahalaga. Para sa akin. Si Ruoruo lang ang pinakamahalaga. Ang sarili kong anak, hindi ko man lang naalagaan, ay magiging asawa na ng iba. Ito ang regalo ko sa inyo, para sa kasal. Ibigay mo ito kay Ruoruo para sa akin. Ito, Ito ay mga gamit ng kanyang ina. Dapat talaga sa kanya ito. Lolo Lee. Kung may kailangan kayo sa akin sa hinaharap, sabihin nyo lang. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Gusto ko siyang makita. Hindi pa ito ang tamang panahon para magkita. Hindi ba? Gusto ko lang siyang makita. Kahit. marinig lang ang kanyang boses, okay na. Sa tingin ko, kung alam ni Ruoruo, siguradong papayag siya. Tito, may biglaan ka bang lakad? Bakit hindi mo ako ginising? She, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba mag-usap? Wala, gutom ka ba? Hindi ka ba inistorbo ng baby? Inistorbo nila ako, kanina hindi ko alam kung sino. Bigla akong sinipa. Malakas ba? Masakit ba? Itatala ko lahat ito. Kapag ipinanganak na sila, papaluin ko sila.
Ayokong paluin sila, okay lang ako, hindi masakit. At hindi ka rin dapat manakit sa kanila. Sige, susundin kita. Inaantok ka na? Kung inaantok ka, matulog ka na, huwag mo akong hintayin. Paalam. Alam ba ni Ruo na hindi siya anak ng pamilya Gu? Guru, alam na niya. Nasabi ba niya kung gusto niyang hanapin ang kanyang tunay na magulang? Tinanong ko si Guru tungkol sa kanyang tunay na magulang. Takot siya. Natatakot siya na baka ayaw sa kanya ng kanyang magulang kaya siya iniwan. Lolo Lee, At Xiao, tawagin mo agad ang doktor. Huwag, nasa bulsa ang gamot. Okay lang. Luma na itong sakit mo. Baka napapagod ka lang nitong mga nakaraang araw. Ingatan mo ang iyong kalusugan. Huwag kang mag-alala, Lolo, ingatan ko. Lolo Lee, ingatan mo ang iyong kalusugan. Madaling umiyak si Roro. At malambot ang puso. Ingatan ko ang aking kalusugan. Kapag may oras na ako sa hinaharap, magkikita kami ni Ruoro. Sa panahong ito, pakiusap alagaan mo si Ruoro para sa akin. Huwag kang mag-alala. Ziga. Mainit na balita ngayon, Pangulo ng Lugru. Ngayon, ipinahayag ni Lucia ng buong ingay ang kanyang pagpapakasal kay Guruoro. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng malawakang usap-usapan. Guro, ikaw lang ba, isang hamak na manok, ang maglalaban sa akin? At kukunin mo si Lucia sa akin? Hindi kita pahihirapan. Pasok ka. Tita, may hihilingin ako sa iyo, pwede ba? Ano yung? Tulungan mo akong parusahan ang isang taong walang respeto sa akin. Zeno? Ziguroro. Malamig ang pakikitungo ng kuya kay Suking Chue. Sa halip ay malapit siya sa pamilya Lu. Mabuting pagkakataon nito para subukan. Ang kanyang salubin kay Suking Chue. Kai Guroro. Siege. Payag ako, anak. Salamat, Tita. Sino kayo? Hoy, Ruru. Ano ba talaga ang gusto ninyo? May nagbayad para patayin ka. Trabaho lang ito. Huwag mo kaming sisihin. Kuya, huwag na tayong magsayang ng oras. Gawin na natin ito. Tito, dumating ka na. Ruru. Pasensya na. Naabala ka. Okay lang ako, pati ang baby. Kumusta si Ruo? Lee, hindi siya nasaktan, konting takot lang. Kailangan niyang magpahinga. Buti na lang at okay siya. Kasalanan ka o hindi ka napansin. Nahuli ni Yunfei ang kakaiba. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Su Kingsui, Nagduda siya. Ayon sa aking tauhan, lahat ng ito ay kanyang plano gamit ang pagkakakilanlan. ni Zhu Kingsue. Kaya, isa lang ang layunin niya. Subukan ako. Protektahan si Su Kingsu. O si Ruo. Ano ang plano mo ngayon?
kung hindi na maiwasan ang pagkakakilanlan ni Ruoruo. Dapat na itong maging hayagan. Ipahayag na ang pagkakakilanlan ni Ruoruo. Umuwi ka na. May problema ka ba? Mukhang hindi ka masaya. Ruoruo, may sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang, ikaw ang tunay na anak ng pamilya Lee. Ano? Ang nawawalang anak ng pamilya Lee. Hindi ba si Su Kingsu? Mga panandalian lang iyon. Malubha ang away sa loob ng pamilya Lee. Ginawa lang ni Lolo Lee iyon para protektahan ka. Kaya ginamit niya si Su Kingsu para linangin ang iba. Pero hindi niya inasahan na gagawan kanya ng masama. Dagdag pa, malubha na ang sakit ni Lolo Lee. Baka hindi na siya matagal. Kaya gusto ka na niyang kunin pabalik. Gusto mo bang makita ang tatay mo at ang lolo mo? Ruoruo, Pasensya na, medyo kinabahan lang ako. okay lang, nandito ako. Young Master. May nasugatan ka ba? Ah, wala. Pasensya na. Baka masyado akong nagmamadali. Okay lang. Lolo Lee, pasok na kayo. Lolo Lee, Xin Anak ko. Ruoruo. Pwede ba kitang tawagin ganito? Papa, Oo. Ruoruo, madali na lang kitang maiuwi. Pasok tayo, dito na tayo mag-usap. Biglang huminto ang tibok ng puso ni Lolo. Pumasok na ang mga doktor para i-revive siya. Ano? Ruoruo, gusto Montag bang makita ang Lolo Montag? Baka wala ng pagkakataon pagkatapos nito. Lolo Lee, delikado kung pupunta tayo ngayon. sasama ako sa inyo. Ruoruo, Gusto ko ring makita ang lolo. Sasama ako sa inyo. Sedge, sumunod ka sa akin. Nagising na si Lolo, pero sabi ng doktor, Sandali na lang ang oras niya. Kanina pa niya kayo hinahana. Tatay, sabihin niyo na lang sa akin ang gusto niyong sabihin. Dalawampung taon na, bitawan mo na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ipapasa ko na sa iyo ang pamilya Lee, tatay. Huwag kang mag-alala, hindi magugulo ang pamilyang ito. Bitawan mo na lang. Babalikan ko na si Tsiner, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, alagaan ko siya na mabuti. Ama, Buhay pa si Tsiner, hindi siya namatay. Xin Dilat mo ang mata mo at tingnan mo si Tsiner. Lolo, ako ang iyong apo, gising ka. Totoo, bumalik na siya. Lolo, huwag kang aalis. Ama, Lolo, gising ka. Lolo, kakikita ko lang sa iyo. Ama, Tingnan mo ako. Shie, dalhin mo muna si Ruoruo para magpahinga. Lolo, gising ka.
Sabihin mo, totoo ba ang lahat ng ito? Roro. Totoo. At, Lolo, talaga bang umalis na? Ang buhay at kamatayan ay dadaanin ng lahat ng tao. Wala tayong magagawa para baguhin ito. Ama, huli na ako. Kuya, ikaw ang huling nakakita sa ama. Maari mo bang sabihin kung ano ang sinabi ng ama bago siya namatay? O kung may video ng pangyayari, ipakita mo sa akin. Bago umalis ang ama, ibinigay niya ang pamilyali sa akin. Ibinigay sa iyo. Paano niya ibibigay sa iyo? Hindi ako naniniwala, gusto kong makita ang video, kung wala. Hindi ako maniniwala. Maniniwala ka man o hindi, dahil tinanggap ko na ang responsibilidad na ito. Ako ang magiging responsible sa lahat ng pamilyali. Kuya, masyado pang maaga para sabihin ang mga ito. Sa tingin mo ba, angkop ka bilang pinuno? Kumpara sa kayamanan, mas mahalaga sa iyo ang iyong anak na babae. Si Kingse ay hindi nais na makipag-agawan ka sa akin. Ikaf, hindi mo hahayaang masaktan ang iyong anak, di ba? Dati mo pa kinakampihan si Su Kingzui. Para lang dito. Gusto mong gamitin si Su Kingzui para takutin ako. Yunfi, ang pagiging ambisyoso ay hindi masama, ngunit ang paraan mo ay masyadong mahas at labis. Sinabi ng ama, angkop ka sa mataas na posisyon, ngunit hindi. Angkop bilang tagapagmana ng pamilyali, dahil hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Ang pamilyali ay masisira sa iyong mga kamay. Patay na ang ama, hindi mo na siya magagamit. Para i-pressure AKO. Ang sagot mo na lang ang kailangan ko. Hindi kita susuportahan, at hindi ko ibibigay ang pamilyali sa iyo. Ah, kaya ba, kuya, gusto mo talagang makipag-agawan sa akin? Papaalalahanan kita, ni hindi mo nga malagaan ang sarili mong anak na babae. 20 taon mo siyang hinana. Wala ka bang pakialam sa kanya? Zinabi ka una, hindi anak ko si Su Kingzui. Imposible. Hindi nagkakamali ang ENA, lahat ng resulta ay personal kong tiningnan. Baka, siguro. Yun, five. Kung gusto mo ang pamilyali, wala akong problema doon. Lalaki man o babae, hindi masama ang magkaroon ng ambisyon, ngunit hindi mo dapat gamitin si Tsiner para ipagsapalaran ako. Si Tsiner ay anak ko, at pamangkin mo rin. Paano mo nagawang saktan siya? Kaya. Mula pa lang sa simula, nagplano ka na. Hindi lang Ikaf. Kasama ang pamilya Lu, kaya pinakasalan ni Lucia siguro. May kinalaman din ba ito sa iyo? Ah, Siege. Akala mo ba, sa ganito, panatag ka na? Mukhang pinili mo pa rin ang daang ito. Hanga ako sa iyo, kuya. Hanggang ngayon ay kalmado ka pa rin. Baka naman. May iba ka pang baraha? Siempre meron. Ako. Lucia, ang lakas ng loob mong pumunta dito. Hindi ko alam na matagal na pala kayong nagtutulungan. Ngunit ngayon, kontrolado na ng mga tao ko ang lugar na ito. Akala nyo ba makakabalik pa kayo? Mga tao mo? Ngayon, ang mga tao ko lang ang nandito. Paano? Ikaf. Nitong mga nakaraang buwan, nakipagtulungan ako kay Lolo Lee. Para wasakin ang iyong kapangyarihan. Binibini. Sumuko ka na. Dalhin nyo. Bitawan nyo ako. Anong ginagawa mo? Kung hindi ko makakamit, sisirain kita. Hulihin siya. Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. She, okay ka lang. Huwag mo akong takutin, She. Roro, anong nangyari sa'yo? She, masakit ang tiyan ko. Ruoro, huwag kang matakot. Nandito ang tatay mo. Dalhin niyo agad ang doktor.
She! Huwag kang magkakaproblema. Okay lang ako. Kaya mo yan.